Problema nyo rin po ba na bagong palit yung inyong mga brake shoe? Makapal pa po, bagong lagay pa lang po yan. Pero mahina pa rin yung preno. Yung lever po ninyo is malalim pa rin. Also, yung adjusting nut po natin is malalim po siya agad. Normally po kasi pag bago yung brake shoe, dapat hanggang dito pala yung adjustment. Also, malakas nga yung preno natin. Konting piga lang, pepreno agad siya. So, paano nga ba natin susolusyonan yung ganitong problema? So ayan, welcome ulit sa Roblox po natin. At tungkol po dyan yung pag-uusapan natin. Bago po yung brake shoe, bagong bili, bagong salpak, bagong palit, pero malalim pa rin or mahina yung preno natin. So ayan, bago natin discuss yung solusyon po natin, pag-usapan muna natin kung paano gumagana yung brake shoe sa ating mga motor. So yung hawak ko ngayon, isang sample ng brake shoe. Itong brake shoe na to, sa drum brake system, katulad na lang nitong click, sa likod po niya naka drum brake system. Para gumana po yung brake shoe or gumana po yung drum brake system po natin, iipitin po nitong brake shoe yung ating mga gulong sa pamamagitan ng pagluwag nito. Pag medyo bumuka na po itong brake shoe natin, ipitin niyo na po yung gulong at magiging cause ng paghinto ng ating mga gulong, also ng ating mga motor. So yung mechanism po niyan ay nagko-compose po syempre ng mags po natin, na which is parang naka-shape ng drum, kaya naman tinawag na drum brake. May brake shoe po tayo at may mechanism po kung saan syempre kailangan natin iluwag ito. So para lumuwag po yan, kailangan po natin ng adjusting pin. Itong adjusting pin na to, umiikot po yan kapag pumiga po tayo ng lever natin. So yung left lever natin or yung rear brake lever, pag pumiga po tayo, hihilain niya po ito at gamit yung adjusting nut po natin or yung brake arm po natin, ayan, nandito yan sa loob, diba? Mag-a-adjust po ito. So imagine niyo na lang nakakabit to ngayon kasi nakabaklas eh. Umiikot po ito kapag nagpipiga po tayo ng lever natin. Umiikot po yan, nakasama yan. So yan, umiikot po to ngayon. Kapag piga natin lever, ikot po yan, luluwag itong brake shoe, ipitin niya po yung gulong po natin. Ngayon, ano po yung nagiging problema kapag bago yung brake shoe natin, tapos mahina pa rin yung preno? So yung isang problema dyan or yung isang pinaka main issue natin dyan kapag ganun yung kaso nyo is maluwag na po yung diameter nito. Itong loob, inner diameter ng drum brake natin ng ating mga mags. So ito by the way is Boom X na po ito, hindi na po ito yung stock. So iba na po, pero same diameter lang po siya sa stock. Katagalan na panahon, after years and years ng paggamit natin motor, also sa habit na rin natin sa paggamit ng preno, napupudpud po ito, itong loob na to, kung saan umiipit yung brake shoe natin. Usually kasi ito lang yung napupudpud, itong lining ng brake shoe natin. At kapag umabot na siya na nagbakal to bakal at pinabayaan natin, hindi natin pinalitan itong brake shoe, ito yung kakayurin niya, itong loob. Ngayon naman may instances na may mga brake shoe na sobrang tigas ng lining nila at kinakayod po yung ating mga gulong, yung ating mga mags. Kung kaya naman kahit bago po yung ating mga brake shoe, kahit anong buka po niyan, dahil nakayod na po ito, in case man na nakayod na nga yan, hindi niya na po naiipit ng maayos kahit bago yan, kahit makapal to. Syempre hahabulin niya po yung gulong natin, hindi niya na po naiipit ng maayos. Kung kaya naman yun yung isa sa pinakarason kung bakit kahit anong palit po natin ng brake shoe sa ating mga drum brake system is mahina pa rin yung preno, mahina pa rin yung kagat. Ngayon, may case naman na bago pa lang yung brake shoe, nakasagad na po yung adjusting nut natin. Nandito na po siya banda. So yung adjusting nut natin, kapag bago pa yung brake shoe, nandito pa banda yan. Ngayon, habang napupudpud yung lining natin, nag-adjust tayo kapag humina yung preno. Napupunta hanggang dito yan at may limit po yan, may arrow po siya dito kung saan yun po yung pinaka limit
ng pag-adjust natin dito. Basically, kapag sumagad na po siya dyan. So ngayon, ano po yung pwede nating maging solusyon kung sakali mang yon, pudpud na po or hindi na po naabot ng bagong brake shoe yung ating mga gulong. Actually, may limit lang naman po ito may limit na sa ganitong diameter kailangan na po talagang palitan yung mags. Pero may mga cases po talaga, syempre hindi naman lahat perfecto yung pagkakagawa, lahat pare-parehas. May mga cases na kahit hindi pa sobrang pudpud nito is may problema po sa brake arm natin, sa pag-ipit or sa components po natin dito sa ating drum brake. So dito, kung pag-aaralan po natin yung brake arm po natin, ito po yung stock natin. Ito po yung stock natin. Kung makikita nyo, yung gatla po niya, meron po siyang gatla dito. Ayan, which is saswak po yan. Wait lang saswak po yung gatla na yan sa brake pin po natin. Raw vid lang to guys, raw video. Ayan, medyo wala nang edit to guys. Kunin natin yung brake arm na nandito. Ayan, yung brake arm nandito yan. Kung makikita nyo, may part din yung brake arm natin na may space, which is saswak lang siya sa specific na anggulo. Ganyan. Swak lang yan, di ba? Ngayon, dahil fix lang yan, ito lang yung magiging anggulo ng brake arm natin. So kapag pinasok natin tong brake pin natin dito sa loob, isa lang yung magiging posisyon yan. Ganyan lang yung posisyon yan. So yung position nito, default position is nakatapat na ganyan. So ganyan lang po yung magiging angulo niyan. So in case man po na bago yung brake shoe natin, mahina yung kapit po niya, mahina yung pagpreno natin, walang way para ma-adjust po natin itong brake arm. Sa ibang mga motor kasi, na-adjust po yan. Wala po siyang ipin na parang kakaiba. Kaya naman kahit anong angulo po nito is may ikot po natin siya. Yun yung wala sa Honda. So kung kaya naman, kapag makahanap po tayo ng brake arm na mag-fit po sa kahit anong angulo nitong brake pin po natin, pwede po nating ma-adjust yung buka or yung pre-adjustment nitong ating mga brake pin. Imbis na ganito yung default position niya, pwedeng ganyan na po yung default position niya. Kaya naman medyo sa default position niya is nakabuka na po itong ating mga brake shoe. Nakabuka na po ng konti. Take note, kapag nakaanggulo po ito is bubuka niya po. So medyo lalapit na po yung ating mga brake shoe dito sa ating mga gulong. At possible na po na lalakas na po yung ating mga preno. So ngayon, may nabili po tayo sa online. Ito siya. Nabili tayo sa online, brake arm. Kung makikita nyo yung brake arm na to, nothing special dun sa mga ipin niya. Talagang ano siya, talagang consistent na ipin yung buong paikot niya. Ngayon, yung pinagkaiba nito sa stock po natin na brake arm, tanggalin lang natin tong pin pinagkaiba po niya is wala po siyang katulad nun na parang may part na ayun yung flat. Kung kaya naman itong brake pin po natin, may susuksok po natin sa kahit anong anggulo. Pwedeng ganyan, ayun bilis lang masuksok, di ba? Pwede po nating ikutin na ganyan. Pwede po nating ikutin na ganyan. So ngayon, ano po yung advantage nito? Yung advantage po nito, pwede po nating lagyan ng pre-adjustment yung ating mga preno. At pwede po natin palakasin yung ating mga bagong brake shoe. Pwede po natin siyang palapitin agad sa ating mga mags sa pamamagitan nito. So para ma-gets nyo, pakita po natin yung adjustment. So kung sa stock is fix lang po siya na ganyan,
Kasi ito fixed lang dapat na ganyan yung position yan, di ba? Kung sa stock, fixed lang na ganyan yung position. Dito sa brake arm natin na bago, pwede po natin siyang i-anggulo ng medyo nakaganyan. So kapag nakaanggulo na po siya na medyo ganyan, nakalayo, dito sa rod po natin, mas lalakas po yung preno. Kasi yung mangyayari yan, ikot po siya dyan, magkakaroon ng adjusting ng konti. Bagong ano pa lang, sa pagkalagay pa lang po nitong brake arm, naka-adjust na po agad ito, lumuwag na po agad yung brake shoe, at mas lalakas po yung preno natin. Konting piga lang ng lever, ikot lang ng konti yan, mas luluwag yung brake shoe, mas may ipit po niya yung mga mags natin. So para ma-gets po ninyo, pasok po natin itong brake arm po natin. Hindi po tayo mahirapan magsuksok kasi nga wala po siyang part na naiba yung ipin. So mapasok po natin siya sa kahit anong anggulo. Pero para sa akin, yung pinaka best na anggulo po dyan is yung naka pre-adjust na po siya. Pre-adjust ibig sabihin naka-anggulo na po siya na ganyan. Naka-anggulo na po siya na ganyan. Default position ganyan. Mas okay naka-anggulo na po siya na ganyan para mas malakas yung preno natin. Ayan. Konting piga lang, preno na agad yan. Kasi pag pumreno tayo, ganyan pala guys. Ganitong anggulo pala. Baligtad eh. Ganyan. Ganyang anggulo. Nakabuka na agad yung brake shoe natin. So para mas makita niyo, ayan yung brake shoe. Ayan, kung nakaikot na siya, nakatilt na siya agad, mas malapit na po siya sa ating mga mags. Hindi na po tayo mahirapang pumreno. So angguluan lang natin siya na nakaganyan na. Luwagan lang natin to, take note. Tapos lagyan din natin ng grasa itong brake pin po natin, by the way. Ayan, yung dust seal po niya okay pa. So lagyan na lang natin ng grasa to. Also dito konting-konting grasa lang. Konti lang guys. Kasi katagalan may mga case na na nagkakakalawang sila, hirap na tanggalin ng brake pin. Para lang hindi siya ma-stack up katagalan. Pwede nyo rin lagyan dito na mismo sa ipin. Ayan. Kasi sisikapan naman natin yan eh. So take note, ganyan yung posisyon. Ito yung default, nakapantay dito. Pag naka pre-adjustment na ganyan. So pasok lang natin to. Pasok lang natin siya dito. Take note, titignan nyo yung brake rod natin. Tanggalin lang natin yan. Tingnan nyo yung brake rod natin ha. Kung paano yung positioning. So kopyahin nyo na lang yan. Yan, check natin, ganyan, okay na ba? So pag pinasok natin yung brake rod, ano ba yung itsura nya? Sobrang naka-adjust, sobrang naka-anggulo, baka naka-preno na agad. Tanggalin natin ulit, medyo ilapit natin yung anggulo. Kung ganyan, sobra ulit. Kung ganyan, sobra naman. Yan. Yung pag-anggulo dito yung maganda, yung pag-aralan natin. So ganyang anggulo, ayan, naka-anggulo na siya ng konti. Tapos yung clearance dito may konti. Palagay ko goods na to. Ayan, by the way, ito dapat wala siyang washer dito. Hindi nyo ilalagay ito dito. Tapos ito, kasi itong part na to, yung adjusting nut natin, kahit sa luma natin, naka-anggulo po siya, naka-curve. Para pag nasalpak po natin siya dito, hindi po siya matatanggal kahit may vibration. Ayan, same po dito sa bago natin, nakakurba. So pag nag-adjust po tayo, kailangan lapat po siya dito para hindi po siya nagagalaw. So yan, ito okay na to. Medyo nakalubog lang siya ng konti. Pero yun, naka pre-adjust na po siya agad. Yan, sa ganyang adjustment. Naka-anggulo po siya na nakaganyan. Yan, check nyo na lang po. Tapos pwede pa natin sikapan ng konti. Yan, goods na yan para sa akin. So, higpitan na lang po natin ito. Higpitan muna natin yung sa taas niya. Yan, para hindi na po siya gumalaw. Kasi
iikot po yan kapag hindi natin hinigpitan guys. And dapat nakasagad rin po pala siya papunta sa dito sa plate natin sa right side. Ayun, kung makikita nyo, laki ng gap, hindi ko napansin eh. Sagad natin yan, kailangan ganyan. Tapos check ulit natin yung adjustment natin, all goods pa. Ayan, naka pre-adjust na siya. Higpitan na natin dito. And for reference, pwede nyo screenshot guys, para kung maglalagay kayo nito may idea na kayo. Mahirap kasi na maglalagay kayo nito tapos dahil hindi nyo natapos, hindi nyo alam gawin, diretso pa kayo sa mekaniko. So doble trabaho, doble gastos. Ayan, higpit na. Ngayon naka-angulo na siya, pre-adjust. Lagay naman natin ngayon yung mga spring nya guys dito sa ilalim. So yung posisyon na binanggit ko sa inyo kanina, ganun natin siya ilalagay. So itong spring, ayan, dito yan, sasagad siya. Tapos ito sasalungat. Ayan, ganyan yung posisyon natin. Ayan, hindi siya nagpo-focus eh. Ayan, ganyan yung posisyon natin. Tapos sagad natin. Ngayon lalagay na po natin yung ating mga adjusting nut. So adjusting nut, ikot natin yan. Yan, kapag lagay ng adjusting nut, take note tayo yung lapat. Ayan, ganyan dapat lagi yung adjust natin. Hindi siya pwedeng naka ganito, hindi siya lapat lapat, kasi possible mahulog yan. Delicates, mawawala kayo ng preno pag nawala tong adjusting nut. Ang disadvantage ko lang dito, bilog siya. Pag madulas yung kamay nyo, mahirap siyang ikutin. Kasi manual lang talaga na inikot yan. Itong dati natin, ayan, medyo tatsulok, may mga kantuhan. So madadaliri mo siya, maikot mo siya by daliri. Ito bilog, pero naikot pa rin naman. Basta wala lang kalawang yung brake rod natin. All goods tayo dito. Ngayon check natin dito. Ayan, ito yung adjustment nya. Ikot pa natin para may pre-adjustment siya. Ayan. Tapos kagandahan dito, halos sagad pa rin to, no? Paluwag ba to? Ayan, sikipan lang natin ng konti. Ayan, naka-angulo na siya, naka pre-adjust na siya, oh. Angulo niya pataas na, hindi siya nakadiretso dito. Ganyan. Ngayon lagay natin yung gulong guys. Tignan natin yung power ng preno niya, tsaka nung lever, kung all goods tayo. Luwagan lang pala muna natin ng konti. Tapos lagay natin tong brake shoe. So bago natin lagay yung ating mga brake shoe, lagyan natin ng grasa itong brake pin natin, yung gilid-gilid, paikot pala, I mean pati itong bilog. Ayan, itong bilog na part, saka itong part na to, kasi dyan mag-i-slide yung ating mga brake shoe para smooth lang siya. Tapos ipit natin to. Pwede siya magkabaliktaran na ganyan, wag lang ganyan, kasi ito bilog, ito flat. So ganyan lang naman tayo maglagay. Pasok ko lang muna yung taas, tapos silayin natin sa ilalim. Ayan, para mag-swak siya. Yeah. Ayan, kita nyo yung pre-adjustment. Ayan, kapag naka-fit po yan, yun yung default adjustment po niya. Ngayon, dahil maglalagay tayo ng gulong, luwagan muna natin. Kasi masikip to sa mags natin. Mahirap maglagay ng gulong pag ganyan. Pero, ang point natin dito is nasa dulo pa yung adjustment natin. Tapos, naka-adjust agad siya paluwag ng konti. Yun yung point natin. So yun, lagay lang natin yung mags. Fit na yan. Fit na. And sa mags naman natin, wala pa tayo problema. Bagong bago pa ito, Boom X. Hindi pa naman manipis yung dito. Pero gusto natin palakasin ng konti lever. Kung kaya naman may pre-adjustment tayo. Lagay lang natin tong mags natin. Ayan, smooth pa siya. Ngayon, dito sa adjusting nut, yung sa part na magkakaroon siya ng resistance or pepreno siya. So yan yung default ano niya, maluwag. Pag naramdaman nating medyo humigpit, dun tayo mag-adjust ulit paluwag.
Ayan, hindi pa naman mahigpit. Ikot pa to. Mahigpit na yata. Ayan. Tapos pesto ka sa preno, OBR. Ayan, kasama natin sa OBR. Taga-assist. Ayan, ngayon saktuan na siya. Hindi na siya umiipit. Log pa natin ng konti. Tapos saktuan lang dito. Tama lang yung adjustment natin. So kung mapapansin nyo po dito sa stock natin, medyo mahaba na yung adjustment. Nakalubog na po agad yung adjusting nut natin. Kung kaya naman makita natin yung ayan, pepreno si OBR. Matigas siya. Check na natin kung matigas. Konti lang. Ayan, konti lang yung tigas niya. Pero check natin kung ano, kung kailangan natin adjust. Bitawan muna, ikot ko. Preno. Lakas oh. Yeah. Lakas. Ayun, tignan natin pagka-preno ni OBR. Ikot. Op, wag muna. Ikot. Di ba lakas? Ikot. Hindi. Paikutin natin matagal. Preno. Di ba lakas? Partida. Layo pa oh. Parang hindi pa natin na-adjust to. So, kung bago yung inyong mga tawag dito, brake shoe, tapos mahina yung lever nyo, mahina yung preno. Ito yung solution. Ito yung solution guys. Bagong brake arm na ma-adjust natin yung angulo para lumakas po at ma-adjust po natin. Magkaroon ng malaking adjustment sa adjusting nut po natin. Isa pa. Lakas oh, di ba? Yun oh. Tapos ang ganda. So yun, all goods na tayo. Palagay ko, di na natin kailangang i-adjust to. Tama na yung adjustment natin dito guys. Preno. Diba, lakas. Partida, layo pa niya, no? Nakabaon pa yung rod natin, diba? Ayan, lagay lang natin yung mga tinanggal natin, guys. Yung tambucho, yung swing arm, tapos bigyan ko kayo ng montage. Nito ang ating bagong brake arm. So yun, naikabit na po natin lahat ng parts natin. All goods na po tayo. At kung makikita nyo naman sa montage kanina, napakalinis tingnan, napakagandang tingnan. Bumagay po siya sa motor po natin na CNC. Ayun, napakakintab. Stainless rin po yung kanyang mga spring. At napakakintab, hindi po kinakalawang yung mga yan. Kaya naman tatagal po yung itsura na yan. Also, same purpose pa rin po na sa ating mga motor. So pag inikot po natin yan, yun o, lakas. Tapos, paanda rin po natin, check natin. So, maglalagay po ng link kung saan natin nabili yan. Meron pang Honda, merong pang Yamaha. So, yun lang para sa video na ito. The more click, the more you know. Solusyon sa bagong brake shoe, pero malalim yung lever or mahina yung preno. Yun lang. Goods na yung problema nyo nun. Bye-bye.